ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hingi pa kayo, gawin niyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo, 100 billion na lang. Sir, the agreement was made during the time of President Aquino, and we are just implementing the. Oo nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MILF ka, bigyan ka ng 100,000. Nakalagay pa sa agreement na yun, show me. The agreement says that the 40,000 will be decommissioned. The number of 40,000. Sir, you're hearing me, but you're not listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na-decommission na siya, o anong patunay na siya ay member ng MILF? Ang isang patunay dyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi MILF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam nga ba nang pupunta sila, may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito ang armas ko, gulok. Itong 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Kaya nga po, kung ako dapat sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi laki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question lang in line with the question of Senator Tulfo. Kanino niya ba binibigay 100,000? Sa surrender ba mismo o sa organization? Combatant, the IDB fully identified and verified the identity. In fact, they can. Mismo sa Yes. surrendery? Yes, sir. Yes, Your Honor. Kasi meron mga aligasyon na merong mga hindi umaabot na total na 100,000. May mga cut pa raw. Sir, At hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderies. based on the decommissioning process, most of them will have the biometrics, Your Honor. Pinapipirma niya ba na Yes, yes, sir. nakakatanggap ng 100,000? They have the biometrics ID. So it is fully identified by the IDB because the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And it is being given to the individuals, Your Honor. Kasi nakakatakot niyan. Pagka sa organisasyon yung binigay 100,000 kada surrendery, baka naman lalo silang pinopondohan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment plan. Mr. Chair, okay, pwede magsingit. Ito lang po ang gusto kong mangyari. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa korupsyon. May korupsyon dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, ang nawala sa gobyerno. Your Honor, Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, patatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, You can count on me on that. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na. Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po, kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh.
Your Honors, Kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa'yo. Pero unless hindi mo pa ipaliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International bodies facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino. DSW din nag-release ng Yes, pera. but To the recommendation of the body, kung ano may body yung sinasabi nyo. Actually, the body will not say that the individual is already validated. Considering that international body is those are experts from I know, sir, but you're in the military, right? Define combatant. Define combatant. combatant can be the actual Yes. individuals Yes. holding the firearms. Holding firearms. So, ibig sabihin, meron siyang firearms. Yes. So your definition, galing sa'yo, your definition of combatant is someone holding a firearm. Yes. So, where is that firearm ng Sir, combatant na sumurrender na binigyan 100,000? Dapat magmamatch yan. Galing na mismo sa'yo, combatant is the one holding the firearm. you have Where are the firearms? sir, ito nga natin sa ano. Hindi, last na sir, ano. Saka isa pa sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako sir, mababahala na ako. Kung ako talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus the SLW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program, and we believe. So ang sinasabi niyo sir, okay, nabanggit ang kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, Your Honor. Pumayag kayo ng ganon? Eh di dapat, wag nyo bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba't tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganitong discrepancy, then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas 1.9 billion, naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Wag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. May nakita akong kalokohan dito, pinupunan ko po. Wag ho kayo magalit. But magalit na kayo na magalit. I don't give a heck. Sir, What I'm doing is investigating native legislation. Kasi po talaga it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as
as factual? Anyway, sir, bago ko umalis, ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then sino po yung mga taong nagkamali dito? Yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then, stop na po natin yung siguro if we need to change the law na kapag ikaw ay surrendery, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Ba't ka nang surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. That O was pumunta what, sa pagiging member ng private army. that was what I was saying a while ago, Senator Tulfo. Kung talagang gusto magbalik loob itong mga rebelde, di sana pati yung mga personal na gamit nila, kung yung mga pinigay sa kanilang mga sympathizers sa organization, dapat isurrender na nila sa gobyerno para at least sincere sila na magbalik loob to return to the fold of the government. So, siguro we'll conduct another hearing. Before that, So, Secretary Galvez, sir, sana sa susunod na hearing, mag-atin ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa ngayon, kaya nainit ulo ko dahil hindi po naging klaro sa akin. Marami kayong binanggit ng mga body, foreign body, whatever. Still, for me, it doesn't connect. Para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril, huwag i-surrender. Yung nga sabi ni Senator Jinggoy, ba't mo pa i-declare ang surrender kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare mo na personal use? Do you agree, Secretary? Sir? Do you agree with me? I agree with you, sir. But the problem in Mindanao, Your Honors, is really the mindset of the people. There is some sort of sir, actually nakita natin every election, nakita naman natin na meron ding mga private armed groups ang mga local officials. Kaya nga ano po namin, kaya nga po ang programa namin ginagawa ngayon in order to resolve this discrepancy is to involve the local government units, basically the governors, which we have seen a good result in Basilan, Your Honor. That Sir, walang kinalaman dito yung mga governors. Ang may problema dito, yung mga nag-process ng mga surrenderies, ng mga combatants, kung tawagin nyo kanina. Combatants, in your definition, is the one holding Yes. the firearm. yes, Tama? Your Honor, Your So, Honor. anong kinalaman po ni Governor, ni Mayor? Sir, ito po nga natin sa combatant sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, mayroong tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na mayroon siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, sir ito yun, no? Teka muna. So, pupunta sa gera yung combatant na walang baril. Pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na, ako naman. Ganon? Yes, sir. Ano, Yes, sir. pelikula? Actually, sir, I don't think so. Sir, actually, sir, yan ang tinatawag naming pintakasi. We call it, sir, yung sa... I've been in Mindanao for long a time. Ang ginagawa, nangyayari po, So, sir... ibig sabihin, 22,000 of these combatants ay mga pentakasi Actually, sir, ganun sir ang nangyayari, sir. na nag-aantay lang na merong matumba, Yes, sir. may mamatay na kasama nila para iti-take over yung baril. Yes, sir. I'm sorry, sir, I'm not in the military, pero I don't buy that. Sorry, I'm doing this in defense of the military as well. Kasi po, in fact, marami pang tatanungin later, pero later na lang, kung tutuusin, talaga medyo hesitant ako dito sa amnesty program. Ang dami na nilang pinatay ng mga sundalo, marami na mga nabiyuda, naging orphan. Dapat meron tayong matinding programa na to make sure na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag-ambush itong mga NPA.
Tapos, ang palagi natin pinakikinggan, yung nasa Norway. Yung patay na, sino yan? Dapat ang mga kinakausap ninyo, yung si Joe Masison, Netherlands. Dapat ang kinakausap niyo, yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. Sir, ilan na ang mga nabiyuda? Ilan na ang mga naging orphan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo, hindi kayo naawa sa mga polis. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Okay, we will just... And I would even apologize. Pero kapag hindi nyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say corruption is corruption. Period. Thank you.